Magandang umaga po. Ngayon ay ang araw ng kapistahan para sa karangalan ni San Antonio de Padua. Ang ating Mass Presider ay si Reverend Father Ferdinand Villanueva at ang homilis ay si Reverend Father Jason Aguilar. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabihin natin ng may kababaang loob. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inilihis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa, at ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Sa binungkal ng bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yaong galak
sa lahat ng kaburulan. Diyos na matawitan, sa Sion ay magpurihan. O Diyos na matawitan, sa Sion ay magpurihan. Magsitayo po ang lahat. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos, at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang husing. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong Mass Presider, Father Bong Villanueva, at sa pinakamamahal ninyong Parish Priest, Father J, at mga kapatid kong pari, sa mga ministro ng altar, Eucharistic ministers, lectors and commentators, mga altar servers, ating mga choir na napakagaling, at sa pinakamamahal nating Mayor ng La Paz, Mayor Venus Jordan, kung meron man pong public officials, elected public officials, at sa inyo pong lahat, magandang umaga sa inyo. Happy Fiesta po.
Minsan ho, nagbigay ako ng retreat sa grupo ng Couples for Christ sa Maynila. So dahil Couples for Christ sila, ibig sabihin mga mag-asawa sila. At sa aking talk, meron akong itinanong sa kanila. Ang tanong ko ganito, ano ang ginagawa ninyo kapag nagagalit kayo sa inyong asawa? Ano ang ginagawa ninyo kapag galit kayo sa inyong asawa? Pagkatapos, pinasulat ko sa papel ang kanilang mga sagot. Yung mga sagot ng marami, ganito. Sabi nung isa, nananahimik po ako kapag galit ako sa aking asawa. Yung iba naman, nagdadasal ako kapag galit ako sa aking asawa. Hindi ko alam kung anong pinagdadasal niya sa asawa niya. Ano? Maka kunin mo na ang asawa ko. Ang iba, kapag galit sa asawa, umaalis ng bahay, namamasyal, nagpupunta raw sila sa kanilang kaibigan. Pero natuwa ako sa ibang sagot ng mga misis. Yung sagot ng mga ibang misis, ganito ang sinabi, kapag nagagalit ako sa aking asawa, sinusunog ko sa plancha ang uniforme ng asawa ko. Yan, mamlansya daw, sinusunog yung uniforme ng asawa. Kapag galit ako sa aking asawa, fina-flat ko ang motor ng aking asawa para hindi siya makagala. O yan, ha? Meron kayong tip kapag galit kayo sa asawa ninyo. Kapag galit ako sa asawa ko, dinadagdagan ko ng betchin at asin ang pagkain ng aking asawa. Tayong lahat, may mga ginagawa tayo kapag nagagalit tayo. Kasi tayong lahat naman, naranasan na natin ng magalit. Pero ang tanong, kapag ba nagagalit tayo, nagkakasala tayo? Ang sagot, siyempre hindi. Hindi. Hindi naman automatic kapag nagalit ka, nagkakasala ka. Kaya nga sabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso, kapag galit kayo, huwag ninyong hayaang magkasala kayo. Paano tayo nagkakasala kapag nagagalit tayo? Kapag pinatagal natin ang galit sa ating puso. Kaya sabi ni San Pablo, alisin ninyo ang galit sa inyong puso. Dahil kapag hindi natin ito inalis, uuwi ito sa pagkakasala. Paano? Kapag hindi na natin makontrol ang ating galit, tayo na ang kinokontrol ng galit. Imbis na ikaw ang magkontrol sa galit mo, ang galit na, ang puot na, ang nagkokontrol sa'yo. Kaya anong nangyayari? Kapag galit ka, nakakapagsalita ka ng masakit. Di ba? Nakakapagsalita ka ng masakit sa iyong kapwa o sa iyong minamahal. Kapag galit ka, nakakagawa ka ng masama sa tao. Kaya kapag humupa na yung galit, masasabi mo na lang, nagdilim ang aking paningin dahil sa sobrang galit mo, nagagawa mo yun. At kapag nagtanim tayo ng galit, ano ang ating aanihin? Ano ang bunga ng pagtatanim ng galit? Hiwalayan. Hiwalayan sa pagsasama ng tao. Yan ang nangyayari. Kaya nga, sa Kapampangan, ang translation po ng away ay pate. Mipapate. Away. Mipapatela. Sa malapit sa salitang Tagalog na patay. Kaya kapag nag-aaway, ang nangyayari, namamatay ang pagsasama. Dati, magkumpari tayo, ngayon hindi na. Dati, magkumari tayo, ngayon hindi na. Nawawala ang relasyon. Ito ho ang ayaw ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo. Kaya sabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, kapag
kayo ay nag-aalay sa altar ng Panginoon at alam ninyo na mayroong may sama ng loob sa iyo, bitawan mo muna yung alay mo. Puntahan mo yung kapatid mo na may sama ng loob sa iyo at makipagkasundo ka doon sa tao. At kapag maayos na kayo, kapag nagkasundo na kayo, bumalik ka sa altar ng Panginoon at ituloy mo ang pag-aalay. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon dito. Parang sabi nga niya, lampasan ninyo ang uri ng paggawa o pagsunod ng kalooban ng Diyos ng mga eskriba at pariseo. Dahil para sa Diyos, napakahalaga ng pagsasama. Kapag may galit sa puso, ang pagsasama ay mawawala, mamamatay. At ito rin naman ang ipinahayag ng ating mahal na patron na si San Antonio. Kagustuhan ng Diyos ang magkaisa tayo, magpatawad, humingi ng tawad, magpakumbaba. At yan ang ipinangaral ni San Antonio. Pinag-isa niya ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mga katotohanan ng pagmamahal, pagpapatawad, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya nga, sa kwento ng buhay ni San Antonio ay minahal din niya ang mga may sakit, mga nangangailangan, dahil para sa kanya, walang dapat nahihiwalay, walang dapat nawawalay, at walang dapat nawawala. Kaya nga siguro, si San Antonio, ang tawag sa kanya ay patron ng mga nawawala. At isama na natin dito ang nawawalang relasyon, nawawalang pagsasama. Kaya't heto ang panawagan ng Panginoon sa atin. Alam ninyo, hindi natin minsan naiiwasan ang galit, di ba? Hindi natin naiiwasan ang magkaroon tayo ng conflict o hindi pagkakasundo. Pero kagustuhan ng Diyos, mahalaga sa Kanya na ang Kanyang bayan ay nagkakaisa, nagmamahal at nagpapatawad. Sa parokya, halimbawa, alam ninyo, isa sa pinakamahirap na trabaho ng pare, hindi man lang yung magnimisa o maraming mga schedule. Isa sa pinakamahirap ng trabaho ng pare ay yung pag-isahin ang kanyang mga parishioners, ang kanyang mga parokyano. Kasi ang mga tao, iba-iba ang ugali, iba-iba ang pinanggalingan. Merong taong mayabang, merong taong mababa ang loob, merong taong tahimik, merong taong pakyalamero, may taong maingay, may taong mapagpasensya, may taong walang pasensya. Kaya kung minsan, hindi naiiwasan yung hindi pagkakasundo-sundo. Pero tandaan natin, kapag ang parokya ay mayroong division o hindi pagkakasundo, mamamatay, mawawala ang relasyon bilang magkakapatid kay Kristo. Tandaan po natin yan. Tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Kasi tayong lahat ay anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Di ba, mayroong isang bata, tinanong niya yung kanyang daddy, sabi niya, Daddy, ba't ang dami natin sa mundong ito? Yung tayong mga tao, saan tayo nang galing? Sabi nung daddy, anak, galing tayo sa Diyos. Anak tayo ng Diyos. Ginawa niya si Eva at si Adan. Pagkatapos, nagkaanak sila, dumami sila ng dumami, hanggang dumating tayo sa mundong ito. Naku, yung bata hindi mapakali. Pumunta pa rin sa kanyang nanay. Nay, sabi niya, Mami, saan tayo nang galing? Tayong mga tao. Ba't ang dami-dami natin sa mundong ito? Sabi nung nanay, anak, galing tayo sa mga unggoy. Yung mga unggoy, nag-evolve ang mukha hanggang naging kamukha natin, sabi niya. So, punta yung bata sa kanyang tatay.
Tay, di naman pala tayo galing sa Diyos eh. Sabi ni Mami, galing tayo sa mga unggoy. Sabi nung tatay, anak, galing tayo sa Diyos. Yung mga unggoy, sa side ng nanay mo yan. Ang sabi niya gano'n. Saan ka galing? Sa Diyos o sa unggoy? Magkakapatid tayong lahat sa Diyos. Kaya bilang magkakapatid sa Diyos, napakahalaga ng pagsasama. Dahil sa mabuting pagsasama natin bilang mga magkakapatid, nagkakaroon ng mukha ang pag-ibig ng Diyos. Nagkakaroon ng mukha ang pagpapatawad, pagmamahal ng Diyos. Ganyan din naman sa pamilya, di ba? Sa mga magulang na nandirito, isa lang naman ang kagustuhan ninyo sa inyong mga anak, huwag silang mag-away-away. Kaya pag iniiwan ninyo sa bahay, anong sinasabi ninyo sa mga anak ninyo? Magkakapatid kayo ha. Huwag kayong mag-away-away. Kasi masakit para sa mga magulang na ang kanilang mga anak ay hindi nagkakasundo. Ay hindi maayos ang pagsasama. Minsan may maririnig ka, magkakapatid, nagdedemandahan dahil sa kapirasong lupa. Magkakapatid, hindi nagkakasundo dahil sa mana galing sa kanilang mga magulang. Magkakapatid na nagkukwentahan sa kanilang mga ginagastos. Napakahirap nun. Umpisa ng away ang mga yon. Kaya sa Panginoon, mahalaga na alagaan natin ang ating pagsasama bilang magkakapatid. Doon nga pala sa retreat na binigay ko, mayroong sumagot. Ano ang ginagawa kapag nagagalit sa asawa? Ang ginagawa daw niya, nagte-text siya. Isinusulat niya lahat yung galit niya sa asawa niya sa text. Pero, eto maganda, hindi niya sinisend yung message. Isusulat lang niya. Pagkatapos magpapalamig daw siya ng ulo, pagkatapos makikita niya, ba't ko to sinasabi sa asawa ko? Asawa ko siya eh. Mahal ko siya. Hindi naman niya sinend, kaya anong gagawin? Buburahin niya yung gusto niyang sabihin sa asawa niya dahil nagagalit siya sa kanya. This is, I think, a beautiful message to all of us. Tayong lahat na nagsasama-sama, nagkakaisa sa iisang layunin bilang mga anak ng Diyos. Katulad ni San Antonio, ang magmahal, ang magpatawad, magpakita ng pagkalinga at awa sa bawat isa. Sana ho, ito ang ating pagsikapan. Dahil para sa Diyos, mahalaga ang pagsasama natin. Dahil dito nagiging totoo ang pagmamahal, pagpapatawad at awa ng Diyos. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagpakumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa, nakapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Ang pagpapasalamat at special na intention nila Mr. and Mrs. Nathaniel Gabriel and family, Elenita Bayangos and family, Mr. and Mrs. Melchor Manaloto and family, Sister Perla Ibanez and family, Ray, John, Shermaine Ann, Erlinda, Catherine, and Gloria Guillermo and family, Elsa Sanchez, Christy Supnad, Jolly Miguel and family, Eddie Magtoto, Danilo Bernardo, Mrs. Rosita Miguel and family, para sa regalo ng buhay ni Antoinette Rosima, pagpapasalamat ni Juliet Magbag, Beth De Los Santos, Pepe Pacheco, and friends Armand Gianan, Sandy Vivian Rason, Marco and Jaime Mariano, Magdangal and Lapus families, Vienna Marie Sangil, Jesse Santiago, Orlando Torres and family, Richard Lubiano, para sa mabilisang pagaling ni Brother Romar Reyes, Sister Conching Escalona, at panalangin para sa kaluluwa nila Noji Escalona, Felix Miguel, Catalina, Florencia, Marcelo Gregorio, Felicissimo Valdez, Marlex Espejo, Carl Kevin de Guzman, Estrelita Magdangal, and Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, narito ang alay sa iyo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang taga-masiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabanal-banalang esposo, kaysa ng mga apostola na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayanan na pinatawad at binuklod ng Ama sa kanyang pagmamahal, tayo ngayon tumawag sa Kanya ng buong pasasalamat sa pamagitan ng panalangin itinuro ni Jesus na Panginoon at kapatid natin.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa piging ng pagkakaisa at pagmamahalan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Antonio de Padua sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa akin pong mga kapatid na pari, si Father Bong, Father Ato, Father Jason at Father Emar. Sa atin pong butihing Mayor, Mayor Venus Hordan. Sa atin pong Vice Mayor, si Sister Lorna Manalo. Atin pong Kapitan, si Brother Aurelio Tagasa. At ang ating dating Kapitan, si Brother Peter Miguel. Sa lahat po ng mga nandirito na naglilingkod sa barangay, sa bayan at sa simbahan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalambot yata kayo. Good morning po. Sa ngalan po ng ating parokya, ng ating Parish Pastoral Council na pinangungunahan ni Brother Oliver Escalona, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Sa darating po na Setyembre, magtatatlong taon na po ako dito. Kahit papaano po nagkakaroon ng mga pagbabago, may nagagawa po tayo at hindi ko po magagawang mag-isa ito kung wala po kayo. Ngayong piyestang ito, meron po tayong paraffol. At yung mga prizes po natin, nilapitan ko yung mga alam kong taong makatutulong. Kaya po hindi na kukunin doon sa papasok na pera yung paraffol. Meron na pong nagbigay. Hindi ko na po kayo babanggitin. Alam po ninyo na taus-puso po yung pagpapasalamat ko sa inyo. At masaya po, sigurado, si Apong Antonio dahil sa kanyang simbahan ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayong maglakbay at unti-unti hanggang sa maipagawa na po natin lahat. Ina-acknowledge ko rin po yung Alyarde family. Maraming salamat po. Alam ko nasa tabi ko lang kayo dito. At sa lahat po, mga Barangay Pastoral Council, lahat po ng mga naglingkod ngayon sa misa, lahat ng nag-sponsor, at yung ating mga choir, yung mga kapatid kong galing pa sa Manila, maraming salamat po sa inyo. Pagkatapos po ng ating misa, ay gaganapin po yung ating raffle draw. Kung gusto po ninyong magstay, dyan lang po kayo para saksihan yung ating kung sino yung maswerteng mga mabubunot sa draw. Tapos meron pong konting salo-salo, pagdamutan po nating lahat. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.